Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 1, malungkot sa landas ng paglilinang. Ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Si Lin Fang ay naglalakad mag-isa sa tuktok ng kontinente ng siyam na ulap. Napakalawak ng langit. Tumingin siya sa lupa mula roon, nakita niya ang milyon-milyong gusali. Lumipas ang oras. Naalala niya ang mga araw na iniwan niyang mag-isa ang Lin Clan. Namangha siya sa Yangzhou City, naging pinuno siya ng Zuyu. Siya ay naging isang Diyos, isang relihiyon. Pagkatapos, naging disipulo siya ni Tianqi, namangha siya sa buong rehiyon. Ang rehiyon ng Zuyu, namangha siya kay Ganyu. Siya ay naging disipulo ni Tiantai, salamat kay Hao Qinglin. Siya ay naging mapalad na naging disipulo ni Emperor Yu at Mo Chen. Siya ay nagmamadali, sinusubukan na maging mas malakas hanggat maaari sa pinakamaikling oras. Naging estudyante siya sa Champion University, natalo niya si Ji Chang, naging matalik niyang kaibigan si Ancestor Shi Tian. Lumipas ang maraming oras. Siya ay naging miyembro ng Fortune Shrine. Natuklasan niya na mayroon siyang forbidden body. Lahat ng mga dambana ay nagtangkang patayin siya, ayaw nilang pabayaan siyang mabuhay. Pagkatapos, nagsimulang mag-away ang mga dambana dahil sa kanya, at kalaunan ay napagtanto niya na niloko siya ng manghuhula. Ngayon, may natitira siyang tanong. Bakit niya ginawa ang lahat ng ito? Ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Ito ba ay isang patula na pangungusap? Nakarating si Lin Fang sa tuktok ng isang bundok sa kontinente ng siyam na ulap. Ang bundok na iyon ay maunlad at mataong. Minsan, umuungal ang mga dragon sa malapit. Si Lin Fang ay nakatayo doon, ang kanyang buhok at roba ay lumipad sa hangin. Sinusubukan niyang intindihin ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Kahit na siya ay naging isang Diyos sa kontinente ng siyam na ulap, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Paano ang Zhu Bagyo? Kailan siya gagaling? At kaninong reincarnation siya? Ang lahat ng ito ay isang misteryo. Si Lin Fang ay nanatiling hindi kumikibo at tahimik. Lumipas ang 1 taon, lumipas ang 10 taon. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok na iyon sa loob ng 100 taon. Si Lin Fang ay naging isang Diyos sa mundo. Naabot na niya ang antas ng Diyos, ngunit ngayon ay hindi siya nakalusot sa loob ng 100 taon. Kahit na siya ang pinakamahusay sa kontinente ng siyam na ulap, kasama si Feng Mo, ang Three Lives Great Emperor, at si Mr. Time ay maaari ding makipagkompetensya sa kanila. Ang dalawa sa kanila ay nawala na, bagaman, nasaan sila? Pagkatapos ng antas ng Diyos, mayroon bang mas mataas na antas ng paglilinang? Siya ay nagtaka. Kumbinsido siya na hindi pa niya naabot ang pinakamataas na antas ng cultivation sa mundo. Kung mayroong pinakamataas na antas, hindi maaaring siya lamang ang nakaabot sa antas ng Diyos. Ngunit nasaan ang iba? Habang nag-iisip si Lin Fang, isang pulang ilaw ang sumilay sa kalangitan. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang light beam. Nagkaroon ng pagsabog, at ang bundok ay yumanig ng malakas. Feng Mo, 100 taon na tayong hindi nagkita. Sumimangot si Lin Fang, pagkatapos ay ngumiti nang makita niya ang itim na tuldok sa abot tanaw. Feng Mo, ang Three Lives Great Emperor, ang ama ni Empress Shi. Haha, Lin Fang, matagal nang hindi nagkita. Gaano kakalakas ngayon? Masayang tawa niya. Lahat ng tao sa kontinente ng siyam na ulap ay naririnig at nakikita silang dalawa. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at tiningnan sila ng may paggalang at paghanga. Ang pinuno, si Lin Fang ang pinuno. Si Lin Fang ang ruler. Nawala siya sa loob ng 100 taon, at ngayon ay narito siya sa katimugang bahagi ng bahwang. At naroon din si Feng Mo, ang tatlong buhay na Great Emperor. Nakita ng malalakas na cultivator mula sa lahat ng dako sina Lin Fang at Feng Mo sa kalangitan, at natulala. Tumiti si Feng Mo at naglakad patungo kay Lin Fang. Biglang nawala silang dalawa. Gusto silang panoorin ng lahat, ngunit nabigo sila. Sa paanan ng isang ordinaryong sinaunang puno, 2 tao ang lumitaw sa magkabilang gilid ng isang mesa. Ang 2 taong iyon ay sina Lin Fang at Feng Mo, syempre. Lin Fang, naiintindihan mo na ang pangungusap na iyon? Tanong ni Feng Mo na nakatitig kay Lin Fang. Hindi, pinag-iisipan ko ito sa loob ng 100 taon ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sagot ni Lin Fang, nakangiting pilit at umiiling. 100 taon na ang lumipas at hindi pa rin ito naiintindihan ni Lin Fang. Tumanggo si Feng Mo at dahan-dahang sinabi. Gayon din dito. Hindi lang ako. Ganoon din si Mr. Time. Nakalusot na kaming tatlo sa God level, at hindi pa namin naiintindihan ang pangungusap na iyon. Nakakahiya sa amin. Sabi ni Feng Mo, hinatak ang mahabang mukha. Nanatiling tahimik si Lin Fang at uminom ng tsaa. Suminsan siya at tumingin sa sikat ng araw sa gabi. 1 araw na naman ang lumipas.
Sa tingin mo ba ay maaaring magkaroon ng pinakamataas na antas sa landas ng paglilinang? I don't think na abot na namin ang maximum level. Sigurado akong may mga magsasaka na mas malakas sa atin. Hindi lang natin alam ang tungkol sa kanila. Sabi ni Lin Feng. Nagulat si Feng Mo. May gusto siyang sabihin, ngunit nagdadalawang isip siya. Napansin niyo ni Lin Feng at sinabing, Feng Mo, sabihin mo lang sa akin kung may alam ka. Lin Feng, mayroon akong impresyon na ang lugar kung saan tayo naruroon, ang kontinente ng Siyam na Ulap, ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sabi ni Feng Mo. Tumanggo si Lin Feng at ngumiti. Sa tingin ko din. Noon, iniisip ko na noon na malaki ang rehiyon ng Zuyu, pagkatapos ay pumunta ako sa lalawigan ng Bangwang, mas malaki pa ito, at pagkatapos ay ang Holy City, at pagkatapos ay ang dinastiyang Chitian, at pagkatapos ay ang korte ng imperial, at ngayon. Ang kontinente ng Siyam na Ulap, ang kontinente ng Siyam na Ulap ay maaaring isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking mundo. Talaga. Sa makatuwid, si Mr. Time at ang Godly Weapon Master ay nagsasaliksik tungkol dito. Sigurado ako na magkakaroon sila ng mga sagot sa isang punto. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay hindi maaaring ang pinakahuling mundo. Dapat marami pa, sabi ni Feng Mo, tumanggo at mukha siyang naiinip. Ang malalakas na magsasaka ay malungkot din. Umaasa silang lahat na mayroong mas mataas na antas ng paglilinang dahil gusto nilang ipagpatuloy ang pagsasanay sa paglilinang. Hindi nila nais na makaalis sa isang antas ng paglilinang, ito ay walang kabuluhan. Tis, tis. Sa sandaling iyon, dalawang ilaw na sinag ang bumungad sa kalangitan. Dalawang figure ang lumitaw sa kanilang harapan. Mr. Time, Godly Weapon Master. Nagulat si Lin Feng nang makita niya ang dalawa. Isang matandang lalaki at isang medyo may edad na ang nakatayong magkasama. Sila ay tumingin ganap na ordinaryo. Ang dalawang iyon ay si Mr. Time at ang Godly Weapon Master. Lin Feng, Feng Mo, ang aking disipulo at ako ay nagsasaliksik sa loob ng 100 taon at may nakita kami. Sabi ni Mr. Time. Lumapit siya kina Lin Feng at Feng Mo at umupo sa ikatlong upuang bato. Ang Godly Weapon Master ay umupo sa pang-apat. Nagulat sina Lin Feng at Feng Mo, at mukhang nasa sabik. Guro, mangyaring sabihin sa amin ng higit pa. Sabi ni Lin Feng. Si Feng Mo ay nasa sabik din. Pareho silang nakaramdam ng pangungulila. Hindi na sila nakapagsanay ng cultivation dito. Ito ay isang kalamidad para sa isang walang katulad na magsasaka. Hehe, sa koridor ng panahon, napagtanto ko na ang kontinente ng Siyam na Ulap ay isang maliit na kontinente lamang. Ginawa ko ang aking makakaya upang magsaliksik nito, at sa huli napagtanto ko na hindi kalayuan sa Continent of the Nine Clouds, may mas malaking kontinente, halos 10 beses na mas malaki. Huminga ng malalim si Lin Feng at sumimangot. Siya ay labis na nasa sabik. Kaya, pwede ba tayong pumunta doon? Tanong ni Feng Mo kay Mr. Time. Sa ordinaryong takbo ng mga pangyayari, dapat ay makapunta tayo doon, pero wala tayong mahanap na daanan. Baka wala talagang daanan. Napabuntong hininga si Mr. Time. Hindi rin siya masaya. Kaya anong magagawa natin? Tanong ni Feng Mo. Bigla siyang nalungkot. Naghintay siya ng napakaraming taon. Hindi na siya interesadong makipag-away. Bukod kina Lin Feng at Mr. Time, wala nang makakalaban sa kanya. Si Feng Mo at ang iba ay nakaramdam ng kalungkutan at pagkabagot. Kung gusto mong umalis sa kontinente ng Siyam na Ulap, matutulungan kita. Sabi ng isang boses sa malamig at malinaw na paraan sa sandaling iyon. Boses iyon ng babae. Biglang nagbago ang mukha ni Lin Feng at ng iba pa. Lumingon sila at may nakita silang tao, at nagulat sila. Siya iyon. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 2, ang mundo sa labas ng kontinente ng Siyam na Ulap. Zhu Bagyo. Anong ginagawa mo dito? Nagulat si Lin Feng. Maaalis kaya sila ni Zhu Bagyo sa mundo kung saan sila napadpad? Parang wala siyang alam sa sarili niya. Si Zhu Bagyo ay dating celestial girl ng kanyang clan, at pagkatapos ay nagsimula siyang mawala ang kanyang mga alaala, naging amnesiac. Sinabi ng pinuno ng Fortune Shrine kay Lin Feng na si Zhu Bagyo ay ang reinkarnasyon ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na magsasaka. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung kaninong reincarnation siya. Nagulat si Lin Feng nang makita siya, ngunit nagkaroon siya ng impresyon na mauunawaan niya ang isang misteryo na matagal na niyang pinagyuzisa. Zhu Bagyo, ikaw. Nagulat din si Feng Mo. Tumingin siya kay Zhu Bagyo, na mukhang maganda at slim sa isang asul na damit. Ang kanyang chi ay mas malamig kaysa sa nakaraan. Mukha siyang marangal at dalisay. Hindi ako Zhu Bagyo, Bagyo ako, isang supreme cultivator. Sabi ni Zhu Bagyo, umiling-iling nang marinig ang Feng Mo. Sumimangot si Lin Feng, si Bagyo ang supreme cultivator.
Ang taong iyon ay hindi umiiral sa kontinente ng siyam na ulap, o. Ikaw si Baguio ang reincarnation ng Supreme Cultivator. Tanong ni Mr. Time na nakakunot ang noo. Tumango si Zhu Baguio. Tumingin siya kina Lin Fang at Mr. Time. Alam kong gusto mo ng sagot, kaya kong ibigay sa'yo. Alam mo kung ano ang pinag-uusapan natin. Sabi ni Lin Fang. Nagulat siya. Kahit na ang chi ni Zhu Baguio ay ganap na naiiba mula sa dati, sa pisikal, hindi siya nagbago. Siya ay katulad ng dati. Alam ko, ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Alam ko ang ibig sabihin nito. Sabi ni Zhu Baguio, nakangiting nag-iisip at nakatingin kay Lin Fang. Lalo siyang gumanda kapag ngumiti siya. Biglang nahiya si Lin Fang at iniwasang tingnan si Zhu Baguio sa mga mata. Ano ang ibig sabihin nito? Sabay na tanong ni Mr. Time at Feng Mo. Hindi na sila makapaghintay na malaman. Ito ay isang konsepto na nilikha ng mga malalakas na magsasaka ng kontinente ng mga Diyos. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng kontinente ng mga Diyos at ng kontinente ng siyam na ulap. Sa mahigpit na pagsasalita, ang mga nagsasaka ng kontinente ng siyam na ulap ang mas mahina. Sabi ni Zhu Baguio. Si Lin Fang at ang iba ay nanatiling tahimik. Ang naisip nila ay nakumpirma. Ang kontinente ng siyam na ulap ay hindi lamang ang mundo. Mayroong iba pang mga kontinente, at may mga mas malakas na tao doon, tila. Ang isa sa mga kontinenteng iyon ay tila tinawag na kontinente ng mga Diyos, hindi bababa sa ayon kay Zhu Baguio. Ang kontinente ng mga Diyos ay tila mas malaki pa. Magiging bagong mundo din ito para sa kanila. Zhu Baguio, paano ka nakarating sa kontinente ng siyam na ulap? At ano ang hitsura ng kontinente ng mga Diyos? Tanong ni Lin Fang. Lalong lumawak ang ngiti ni Zhu Baguio. Nakarating ako sa kontinente ng siyam na ulap maraming taon na ang nakalilipas. May humabol sa akin, gusto nila akong patayin. Ginawa ko ang lahat at napatay ko sila. Malubha akong nasugatan, kaya nagpa siya akong muling magkatawang tao. Pagkatapos ng 300 buhay, sa wakas ay nakabalik na ako. Sagot ni Zhu Baguio. Si Feng Mo ay nagkaroon ng malamig na pawis, 300 buhay. Siya ay nagsanay ng labis na hirap sa kanyang sarili. Siya ang 3 buhay na Great Emperor, ngunit hindi pa siya nagpractice ng napakahirap. Lin Fang, maraming malalakas na magsasaka sa kontinente ng mga Diyos. Siyempre, may mga mahihinang cultivator din, ngunit ang pinakamahina ay lahat ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Tungkol sa pinakamataas na antas ng paglilinang, mabuti, 50,000 taon na ang nakalilipas, nang ako ay dumating dito, ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay ang tinatawag nating mataas na antas na Holy Emperor. Patuloy niya, habang nakatingin kay Lin Fang. Nanginginig si Lin Fang at ngumiti. Marahil ay hindi mo pa narinig ang mga mataas na antas ng mga Holy Emperor. Bueno, para sabihin sa iyo kung gaano sila kalakas, masasabi ko sa iyo na kung ang isang mataas na antas na Holy Emperor ay nagtaas ng kanilang daliri, maaari nilang durugan kayong mga Diyos ng kontinente ng siyam na ulap sa isang kisap mata, napakadali. Siya ipinaalam sa kanila. Nagkatinginan ang 3 magsasaka at kinilig. Mataas na antas ng mga Holy Emperor, gaano kalakas ang mga taong iyon? Ang mataas na antas ng mga Holy Emperor ay nabibilang sa pinakamataas na antas ng paglilinang. Sa kontinente ng siyam na ulap, tinatawag ka ng mga tao na mga Diyos ng paglilinang, ngunit sa kontinente ng mga Diyos, ikaw ay mga ordinaryong Supreme Cultivator, o Holy Kings. Hindi ka pa nagiging Diyos. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Holy Kings at Holy Emperors ay napakalaki. Hindi mo man lang maisip. Kahit na maging Holy Emperors ka, magiging half-Holy Emperors ka lang, tapos magiging low-level na Holy Emperors ka, tapos high-level na Holy Emperors. Sa makatuwid, sa ngayon ay napakahina ka, paliwanag ni Zhu Baguio. Tuwang-tuwa si Lin Fang, matagal na siyang hindi nakaramdam ng sobrang kasabikan at kawalan ng lakas. Sa wakas, nagkaroon siya ng dahilan upang mabuhay muli, ang layunin niya ay patuloy na maging mas malakas. Noon, masyadong malakas ang kanyang mga kaaway, kaya naman ginawa niya ang lahat para lumakas. Gusto lang niyang maging mas malakas kaysa sa kanyang mga kaaway. Naabot na niya ang God level at tumigil sa pag-unlad. Ngunit ngayon ay sinasabi sa kanila ni Zhu Baguio na hindi pa nila naabot ang pinakamataas na antas at binibigyan sila ng mga bagong pananaw sa paglilinang. Kataas-taasang Holy King. Kaya ba ang antas ng Diyos o tagapamahala ay isang ordinaryong antas ng paglilinang sa kontinente ng mga Diyos? Paano ang mga kalahating Holy Emperor, at mababang antas na mga Holy Emperor, at mataas na antas na mga Holy Emperor? Gaano katagal nila kakailanganing magsanay ng paglilinang upang masira ang mga ganitong layer ng paglilinang? Zhu Baguio, gaano kakalakas ngayon? Nakangiting tanong ni Lin Fang. Half-Holy Emperor.
Sabi ni Zhu Bagyo, mahinahong ngumiti. Si Feng Mo, Mr. Time, at Lin Feng ay lahat ay namangha. Gusto nilang lahat na makita kung gaano kalakas ang isang Holy Emperor. Alam ni Zhu Bagyo ang nararamdaman ng 3 taong iyon, kaya ngumiti siya. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Bigla siyang nanlamig at humiwalay. Iniunat niya ang kanyang kamay. Umiwas si Lin Feng, ilang nakakatakot na chi ang tumawid sa kanya. Naramdaman ni Lin Feng ang isang kamay na humawak sa kanyang leeg. Halos hindi siya makahinga. Matagal na siyang walang ganoong sensasyon. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang forbidden strength para makatakas. Biglang naramdaman ni Zhu Bagyo ang sakit sa kanyang kamay at binawi iyon. Tumalon si Lin Feng ng 100 metro ang layo, huminga ng mabilis. Ang half-holy emperors ay sobrang nakakatakot. Kaya paano ang mga high-level holy emperors? Mamatay sana siya laban sa isa. Nagulat si Zhu Bagyo nang makitang nakawala si Lin Feng sa kanyang pagkakahawak, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Kung siya ay isang mababang antas na holy emperor, si Lin Feng ay hindi makakatakas sa kanya. Pagkatapos noon, hinayaan ni Zhu Bagyo na maramdaman ni Feng Mo, Mr. Time, at ng Godly Weapon Master ang lakas ng isang holy emperor. Napagtanto nilang tatlo na bilang mga magsasaka mula sa kontinente ng Siyam na Ulap, sila ay tulad ng ilang mga palaka sa isang balon, ganap na ignorante. Mayroong mas malalakas na magsasaka. Ang mga half-holy emperors ay nakakatakot na. Lahat sila ay nasa sabik, ang pagiging half-holy emperor ay isa na ngayong bagong layunin para sa kanila. Gusto ni Lin Feng na sabihin sa kanyang mga kamag-anak ang tungkol sa magandang balita, at pagkatapos ay gusto niyang makahanap ng daanan patungo sa kontinente ng mga Diyos. Siyempre, hindi nila kayang sirain ang natural na kaayusan ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kinailangan nilang mag-iwan ng mga clone dito upang ang kontinente ay hindi na muling dumaan sa mga kaguluhang panahon. Gusto ni Lin Feng na dalhin ang mga disipulo ni Tiantai, pati na rin ang kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Mabubuhay sila sa sarili niyang maliit na mundo habang si Lin Feng, Mr. Time, at Feng Mo ay maglalakbay sa kontinente ng mga Diyos. Paano magkakaroon ng katapusan ang paglilinang? Ang paglilinang ay walang hanggan. Halika sa bundok ng mga bulaklak at prutas bukas ng umaga. Matiag ang sabi ni Zhu Bagyo pagkatapos niyang makita na tuwang-tuwa silang tatlo. Pagkatapos noon, nawala siya. Ang bundok ng bulaklak at prutas. Kumunat ang noo ni Lin Feng nang marinig niya ito. Naalala niya ang lugar na iyon sa lalawigan ng Bahwang. Ang Great Ape Emperor ay mula doon. Siya ay naglalakbay sa mundo ngayon. Hindi kailanman nakalimutan ni Lin Feng ang kanyang mga kaibigan mula sa Bahwang. Si Yuan Fei ay isang tunay na kaibigan. Inaasahan din ni Yuan Fei na lalakas si Lin Feng, at totoo rin ang kabaligtaran. Anong uri ng lihim ang kinunan ng bundok ng mga bulaklak at prutas? Hindi kaya may daanan papunta sa ibang kontinente doon? Siyempre, malalaman ni Lin Feng bukas. Bumalik si Lin Feng sa kanyang sariling mundo at sinabi sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak ang tungkol dito. Naghahanda na rin sina Feng Mo at Mr. Time para bukas. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 3, Pagdating sa kontinente ng mga Diyos. Lin Feng, seryoso ka ba? May mga mundong mas malaki kaysa sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sina Mo Chen at Jing Xiaoyu ay magkasama sa kalangitan sa itaas ng Tiantai. Si Emperor Yu ay nakaupo sa isang upuan at nakatingin kay Lin Feng. Sobrang bilis talaga ng tibok ng puso niya. 100 taon na ang lumipas. Naging mas malakas sina Mo Chen at Jing Xiaoyu, pareho silang Saint Emperors. Si Emperor Yu ay nagsanay ng husto kaya nagawa niyang maging isang mababang antas na saint. Nagulat sila nang sabihin sa kanila ni Lin Feng na siya ay isang mahina kumpara sa ilang tao. Itinuring ng lahat si Lin Feng na isa sa pinakamalakas na magsasaka sa mundo, at tila, sa kontinente ng mga Diyos, ang gayong lakas ay hindi itinuturing na pinakamataas. Ang mundo ng paglilinang ay talagang hindi kapani-paniwala. Mga guro, isipin ninyo ito. Bukas ng umaga, pupunta ako sa bundok ng bulaklak at prutas. Siguro maaari tayong pumunta sa kontinente ng mga Diyos mula doon, ngunit huwag sabihin sa sino man ang tungkol dito. Kung hindi, mababaliw ang mga tao sa kontinente ng Siyam na Ulap. Alam mo kung paano sila. Pagkatapos kong umalis, mag-iiwan ako ng clone dito. Sabi ni Lin Feng sa kanila. Pagkatapos nito, umalis siya sa Tiantai at nagtungo sa Champion University. Sinabi niya kay Ancestor Zuan Tian at Ancestor Shi Tian tungkol dito. Pagkatapos ay pumunta siya sa World Clan, at sinabi ito sa pinuno ng clan. Silang Ye ay naging isang mataas na antas na saint. Kwalipikado siyang pumunta sa kontinente ng mga Diyos. Pagkatapos ng World Clan, pumunta si Lin Feng sa Celestial Evolution Holy Clan para makita ang matandang bastard na iyon, si Yan Di.
Sa wakas, bumalik siya sa sarili niyang mundo at sinabi kay Meng Qing, sa kanyang mga anak, nakababatang kapatid na lalaki, Xiaoya, at sa kanyang mga magulang ang tungkol dito. Brother, seryoso ka ba? Si Lin Wuxiang ay 100 taong gulang at isang mababang antas na saint, ngunit siya ay mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang marinig niya si Lin Feng, natigilan siya. Masaya ang lahat na malaman na may mas malalakas na magsasaka, at sila ay magiging mas malakas. Nagkaroon sila ng mga bagong layunin. Papa, pupunta rin ba ang aking guro? Tanong ni Zhe Tian kay Lin Feng. Oo, darating din si Mr. Time. Tumanggo si Lin Fen. Si Lin Zhe Tian ay ngayon ang hari ng Snow Clan, isang walang katulad na saint, at isang walang katulad na hari. Nakontrol na niya ang Snow Clan. Papa, pupunta ako. Sasama ako sa iyo, saan ka man pumunta. Nakangiting pahayag ni Lin Qiongsheng. Si Lin Qiongsheng ang pinakamataas na emperor ng dinastiya noong mga panahong iyon. Nagkaroon pa siya ng anak. Ang kanyang anak ay ang pinuno ng dinastiya. Si Lin Qiongsheng ay isa na ngayong mataas na antas na saint. Sa pagiging guro ni Mr. Time, ang dalawang anak ni Lin Feng ay parehong naging napakalakas. Lagi kaming susundan ng tatay mo, sabi ni Yu Menghe na nakangiti at nakatingin kay Lin Feng na may lamang ng isang ina. Kahit gaano pa katanda si Lin Feng, palagi siyang magiging anak ng kanyang mga magulang. Ipinagmamalaki nila siya. Oo, Feng, isang pamilya tayo, lagi tayong magkakasama. Tumiti si Lin Hai. Masaya sila noong magkasama sila. Paano nila hahayaan si Lin Feng na pumunta sa ibang lugar na mag-isa? Nasa mundo sila ni Lin Feng, kaya halos walang panganib doon, gayunpaman. Sa makatuwid, nagpa siya ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya na sundan siya sa kontinente ng mga Diyos, at umalis sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sa gabi, natulog si Lin Feng kasama ang lahat ng kanyang asawa sa ilalim ng parehong kumot. Anong laking kasiyahan, tama? Meng Qing, Tang Yuyu, Liu Fei, Duan Xinye, Qiu Yuzin, Qin Feng. Dahil naging Diyos na si Lin Feng, mas sinamba siya ng lahat ng asawa niya. Sa kanyang cultivation level, ang pagkakaroon ng maraming babae sa parehong oras ay isang bagay na ganap na normal. Ito ang tanging paraan para masiyahan siya. Mabilis lumipas ang buong gabi sa ganoong paraan. Nang sumunod na araw, maraming tao ang nakatayo sa labas ng bundok ng mga bulaklak at prutas. Ang 11 miyembro ng Tiantai, Hao Qinglin ang pinuno ng grupong iyon, kasama sina Tian Qi, Rou Exi, Mo Bei, at ang iba pa. Naroon sina Yun Fei Yang, Huang Fulong, Xiaoya, Jun Moshi, Lang Ye, at marami pang ibang tao mula sa entourage ni Lin Feng. Pagkaraan ng isang oras, dumating si Mr. Time kasama ang Godly Weapon Master, gayon din ang 3 disipulo ng Godly Weapon Master. Dumating din si Feng Mou kasama ang kanyang anak na si Empress Shi. Bumalik na sa normal si Empress Shi. Hindi na siya nagpractice ng walang emosyong paglilinang. Maraming malalakas na magsasaka ang nagtipon sa bundok ng mga bulaklak at prutas. Lahat sila ay umaawit ng isang bagay, isang uri ng incantation. Gaya ng inaasahan, pagkatapos magsalita ni Zhu Bagyo, ang buong bundok ng mga bulaklak at prutas ay naging puyo ng liwanag, at isang napakalaking butas ang lumitaw sa lambak. Kumikislap ang napakalaking butas, kumikislap ang mga gintong ilaw, at may napakakapal at mayamang espasyo at oras na chi sa loob. Pasukan na, kapag pumasok ka, mapapateleport ka sa iba't ibang lugar. Kung sinuswerte ka, sasama ka pagdating mo. Tandaan, kung gusto mong magtipon sa lalong madaling panahon pagdating mo, humanap ng lugar na tinatawag na Silver Sect. Ito ay aking sekta. Hihintayin kita doon. Lin Feng, 3 tao lang ang makukuha mo sa mundo ng iyong paglilinang. Kung kukuha ka ng higit sa 3 tao, masisira ito. Sabi ni Zhu Bagyo kay Lin Feng. Sumimangot siya, ngunit sa huli ay nagpasya siyang kunin si Liu Fei at ang kanyang mga magulang, dahil sila ang pinakamahina at ito ay mapanganib para sa kanila sa labas ng mundo. Nakahanda na silang tumawid sa daanan. Ina Feng Mo at Empress Shi ang unang pumasok sa daanan, nawala sila sa isang kisap mata. Pumasok na rin sa daanan si Mr. Time at ang iba pa. Pagkatapos nito, pumasok na rin sina Yun Fei Yang, Jun Moshi, Lin Qiongsheng, Lin Zhe Tian, Lin Wuxiang at ang iba pa. Pumasok din tayo, sabi ni Zhu Bagyo kay Lin Feng. Tumanggo si Lin Feng. Tumalon si Zhu Bagyo at nawala. Hawak ni Lin Feng si Meng Qing sa kanyang kaliwang kamay at si Tang Yuyu sa kanyang kanang kamay. Ang iba pa niyang asawa ay nakahawak sa mga kamay ni Tang Yuyu at Meng Qing. Mahigpit silang magkahawak ng kamay dahil ayaw nilang magkahiwalay sa kabila ng tumalon sila. Sa huli, sumabak din ang 11 disipulo ng Tiantai. Nag-iwan si Lin Feng ng clone sa Holy Spirit Dynasty para alagaan ang kanyang nag-iisang apo, ang anak ni Lin Qiongsheng, na tinatawag na Lin Tiansu.
Walang maglalakas loob na magdulot ng gulo sa kontinente ng Siyam na Ulap kung ang clone ni Lin Feng ay naroon. Hindi alam ni Lin Feng na nag-iwan din ng mga clone sina Feng Mo at Mr. Time sa Continent of the Nine Clouds. Ayaw nilang lumubog muli sa gulo ang kontinente. Nang tumalon sila sa daanan na patungo sa Continent of the Gods, walang nakakatakot na time vortex o ano paman. Iba-iba lang ang enerhiya, at nagkaroon ng malakas na hangin. Hawakan ang aking mga kamay ng mahigpit. Sigaw ni Lin Feng, mahigpit na hinawakan ang mga kamay ng babae. Tumanggo sila at kumapit. Sa sandaling iyon, nag-iba ang hangin sa daanan, at lumitaw ang isang ilusyon na tanawin. Ngunit napakalakas ng hangin kaya hindi nila masyadong makita. Nakarinig si Lin Feng ng isang malakas na sigaw, at idinilat ang kanyang mga mata ng may kaba. Nakita niya si Duan Xinye, siya ay dinadala ng malakas na hangin. Hindi na siya nakikipag-hold ng hand sa ibang babae. Saan siya haantong? Sinabi sa kanila ni Zhu Bagyo na walang delikado sa daanan, ito ay naghatid ng mga tao sa iba't ibang lugar. Nag-aalala si Lin Feng kay Duan Xinye, umaasa na hindi niya kailangang harapin ang panganib sa kabilang panig. May sumigaw pa. Narinig ni Lin Feng sina Qing Feng at Qiu Yuzin, hindi na nila hawak ang mga kamay ni Tang Yuyu. Nawala na rin sila. Walang magawa si Lin Feng, manood lang siya. Ang tanging magagawa niya ay hanapin sila sa kontinente ng mga Diyos pagkarating. Napakabilis, nagbago ang tanawin. Lumitaw sina Lin Feng, Tang Yuyu, at Meng Qing sa isang nayon. Ito ay isang nayon na napapaligiran ng kalikasan, at mas mukhang isang nayon talaga. Mayroong isang dosenang mga kabahayan. May makitid na paikat-ikot na mga landas, kasing liko-liko ng bituka ng tupa, kung saan nakita nila ang mga mangangahoy at mangingisda na nakangiti ng malawak. Lahat sila ay nagsasaka ng layer ng Zunchi. Sinabi sa kanila ni Zhu Bagyo na sa kontinente ng mga Diyos, ito ang pinakamababang antas ng paglilinang. Napakahina ng gayong nayon. Nagulat ang tatlong magsasaka at huminga ng malalim. Kinailangan nilang lahat ng mahabang panahon upang maabot ang layer ng Zunchi. Kung bumalik sila noong mga araw, mapanganib ang lugar na ito. Siyempre, kung ihahambing sa kasalukuyang antas ng paglilinang ni Lin Feng, sila ay lubhang mahina. Ngunit kung ang mga naninirahan sa nayong ito ay nasa alinman sa maliliit na mundo ng kontinente ng Siyam na Ulap, sila ay maituturing na napakalakas. Ang pagkakaiba ay hindi kapanipaniwala. Nasa kontinente ba tayo ng mga Diyos? Mas malaki ba ang lugar na ito kaysa sa kontinente ng Siyam na Ulap? Tang Yuyu sa malayo at pagkatapos ay tumingin kay Lin Feng. Tumingin din si Meng Qing sa paligid. Na-curious siya. Nasa ibang mundo sila, malayo sa kontinente ng Siyam na Ulap, at di umano ay mas malaki ang lugar na ito. Oo, dapat nasa Continent of the Gods tayo. Sabi ni Lin Feng, hinayla ang mga babae palapit sa kanya at tumanggo. Pagkatapos noon, nakita niya ang isang binata na tumatakbo. Sinundan siya ni Lin Feng, hawak kamay pa rin ang kanyang mga asawa. Little brother, dapat galing ka sa ibang lugar. Welcome sa God's Village. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 4, Asar. Pumasok si Lin Feng sa nayon. Lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki at ipinakilala ang nayon sa kanila. Nayon ng Diyos. Kagalang-galang na matanda, bakit ang pangalan ng nayon na ito ng God's Village? Tanong ni Lin Feng nang marinig niya ang pagpapakilala ng matanda. Nakasuot ng itim na damit ang matanda. Si Lin Feng ay interesado sa pangalan ng nayon. Humalaklak ang matanda. Dinala niya si Lin Feng at ang iba pa sa paanan ng isang malaking puno at umupo sa isang upuan, bago nagpadala ng ilang tao upang maghanda ng tsaa. Bata, nakikita kong hindi ka rito. Ang aming nayon ay ang pinakamalaking nayon sa supranatural na rehiyon. Maaari itong makita bilang isang maimpluwensyang grupo. Ang aming ninuno ay isang pinakamataas na magsasaka at itinuturing namin siyang isang Diyos. Napakaraming panahon na ang lumipas na naging pangalan ng aming nayon. Nakangiting sabi ng matanda. Sila ay nasa kontinente ng mga Diyos, at mas tiyak sa supranatural na rehiyon. Marahil ito ay isang maliit na mundo. Ang organisasyon ng Continent of the Gods ay hindi maaaring magkaiba sa organisasyon ng Continent of the Nine Clouds. May mga tanong na si Lin Feng. Kagalang-galang na matanda, gaano kalaki ang kontinente ng mga Diyos? Lin Feng na ang kanyang tanong ay katawa-tawa nang itanong niya ito, ngunit hindi siya taga rito, kaya kailangan niya talagang maunawaan ang organisasyon ng kontinente. Gaya ng inaasahan, nanunuya ang tingin sa kanya ng matanda, pero ngumiti pa rin ito at tumawa. Little brother, you must come from a very small town, normal lang kung hindi mo maintindihan kung paano organisado ang mundo natin. Sasabihin ko sa iyo, may daan-daan at daan-daang teritoryo sa kontinente ng mga Diyos. Ito ay isa lamang sa kanila. Daan-daang teritoryo. Ang dami. Tumibok ang puso ni Lin Feng.
Paano mahahanap si Duan Xinye, Qingfang at Qiu Yuzin ng ganoon? Kailan niya sila mahahanap? Paano ang iba? Kagalang-galang na matandang tao, kilala mo ba ang Silver Sect? Sinabihan sila ni Zhu Bagyo na hanapin ang Silver Sect, na kanyang sekta. Nang marinig iyon ng matanda, umiling siya at sinabi, "Hindi ko nabalitaan. Hindi ito dapat sa supernatural region. Baka nasa Silver Region. Ang rehiyon ng pilak." Ulit ni Lin Fang. Naalala niyang mabuti ang pangalang iyon. Kahit nawala ang Silver Sect, at least, may goal siya. Mr. Su, may mga bagong tao sa nayon, sino sila? Ipapakilala mo ba sila sa amin? Tanong ng isang binata sa masungit na boses. Hindi maganda ang boses niya. Umangat ang ulo ng matanda at nakita ang isang binata na nakaasol na damit na kamakaway ng pamaypay. Sa likod niya ay may ilang agresibo at masasamang lalaki. Tumingin si Lin Fang sa kanila. Ang mga lalaking nasa likuran niya ay mababang antas na mga saints, at ang binata ay isang mataas na antas na emperor. Para kay Lin Fang, ordinaryo lang ang mga taong iyon. Lumapit ang binata sa matanda, umupo sa sariling upuan, at hinawakan ng mga lalaki sa likod ng binata ang kwelyo ng matanda. "Jobin, anong ginagawa mo? Kahit na ang lolo mo ang pinuno ng nayon, hindi ka makakakilos ng agresibo at mayabang ng ganyan dito." Protesta ng matanda habang nakatingin kay Jobin. Ngunit hindi siya pinansin ni Jobin at tiningnan siya ng masama. Pagkatapos ay tumingin si Jobin kina Meng Qing at Tang Yuyu, tinitingnan sila mula ulo hanggang pa. Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang babae, hindi niya napigil ang maluha. "Kumusta mga kababaihan, ang pangalan ko ay Jobin, ang aking lolo ang pinuno ng nayon. Siya ay isang malakas na high-level Holy King, interesado ka bang makipag-dinner sa akin?" Mata ko silang tiningnan ni Jobin. Tumayo siya at sinubukang magmukhang gentleman, itinaas ang kanyang pamaypay at humajijek. Mayroon siyang maliit na riktes sa sulok ng kanyang bibig. Kumislap ang kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Lin Fang. "This guy dared commit all kinds of outrages because his grandfather was the leader of the village, eh. Mga kababaihan, halika dito." Sabi ni Jobin nang makita niyang tahimik ang dalawang babae. Itinuring niya itong oo. Iniunat pa niya ang kanyang mga kamay para hawakan ang mga ito. "Asar," sabi ni Lin Fang sa sandaling iyon. Isang nakakatakot na lakas ang nanag kay Jobin at natangay siya. Napasigaw si Jobin at bumagsak sa lupa. Nakaramdam ng pananakit ang buong katawan niya. Ang tatlong mababang antas na mga saints sa likuran niya ay napansin lamang ang nangyayari kapag nangyari iyon. Napagtanto nila na ang taong iyon na sa simula ay hindi naglabas ng anumang chi ay talagang isang malakas na magsasaka. Hindi naman siya mahina. At ang pinaka nakakatakot ay ang lalaking naglakas loob na saktan si Master Zhou, siya ay walang ingat. "Gago. Naglakas loob kang saktan ako. Patayin siya. Pagkatapos, hulihin ang dalawang sisiw. Magpapamit diet ako ngayong gabi." Galit na sigaw ni Jobin, tumayo at nakatitig kay Lin Fang. Nakakuyom ang kamao ng tatlong tao sa likod niya. Sila ay mababang antas na mga saints, at tiwala. Kung magpakita sila ng kaunting lakas, malamang nasusuko na si Lin Fang. Sila ay mababa ang antas na mga saints, kabilang sa pinakamalakas na magsasaka ng nayon, at maging sa supranatural na rehiyon, sila ay itinuturing na pinakamataas na antas na magsasaka. Sila ay walang takot sa rehiyong ito. Gayunpaman, nang ipakita nila ang kanilang lakas, napagtanto nilang may mali dahil tila walang pakialam si Lin Fang. Tiningnan lang niya sila ng malamig at hiwalay na paraan at hinawakan ang mga kamay ng asawa. "Atake. Hindi ko akalain na mas malakas siya sa atin." Galit na sigaw ng isa sa malalakas na magsasaka. Tumalon siya at itinapon ang sarili kay Lin Fang. "Bata, kung mamatay ka, wala kang masisisi kung kanino, kundi ang sarili mo. Iyan ang halaga na kailangan mong bayaran para sa pagkakasala kay Master Zhou." "Mamatay." Mabangis na sigaw ng taong iyon. Namutla ang mukha ng matanda, nakatitig kay Lin Fang. Nag-aalala siya sa kanya. Napangiti si Lin Fang nang mapanukso nang makita niya kung gaano katindi ang hitsura ng cultivator na iyon. Itinaas ng cultivator na iyon ang kanyang paa, gusto niyang sipin si Lin Fang sa mukha, ngunit itinaas ni Lin Fang ang kanyang kaliwang kamay. Ang magsasaka ay mukhang mas galit na galit. Nakakahiya, naisip ni Lin Fang na makakaganti siya ng isang suntok lang, o ano. Siguradong mamamatay ka. Pagkatapos mong mamatay, ang iyong mga babae ay magiging young master namin. Haha, sabi ng lalaking iyon na tumawa ng malakas. Ang kanyang mga ngipin ay dilaw at mukhang nakakadiri. "Asar, iniistorbo mo ako tuwing tea time." Si Lin Fang ay mukhang walang malasakit. Wala siyang pakialam sa magsasaka na iyon. Pagkatapos ay inilabas ni Lin Fang ang kanyang kamao.
Ang ekspresyon ng mukha ng cultivator ay nagbago ng husto, naramdaman niya ang isang nakakatakot na chi na nakapalibot sa kanya, naging mahirap ang paghinga. Dilat ang mga mata niya, bumilis ang tibok ng puso niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya kung gaano nakakatakot ang chi ni Linfang. Ang tagalabas na ito ay may lakas ng isang high-level Holy King. Napabuga ng hangin ang lalaki at bumagsak sa lupa. Mabilis siyang tumayo, nanginginig. Ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng sakit, at ang kanyang mukha ay namutla. Tumingin siya sa dalawa pang lalaki at sumigaw. Bilisan mo at tumakbo. Ang taong ito ay isang high-level Holy King. Isang mataas na antas na Holy King. Nagbago ng husto ang mukha ng dalawang lalaki. Wala silang magagawa laban sa isang high-level Holy King. Gustong tumakas ng tatlo. Paano sila mabibigyan ni Linfang ng pagkakataong makatakas? Naglabas siya ng ilang chi. Namutla lahat ng mukha nila. Sa sandaling iyon, naramdaman nila na ang chi ni Linfang ay talagang mas malakas kaysa sa isang mataas na antas na saint, o mataas na antas na Holy King sa mundong iyon, mayroon siyang chi ng kataas-taasang Holy King. Hindi na sila naglakas loob na magsalita pa, at lumuhod. Huwag mo akong hawakan. Ang aking lolo ay isang high-level Holy King. If you dare touch me, papatayin ka niya at magiging akin ang mga babae mo. Sabi ni Jobin, nakatitig kay Linfang. Si Jobin ay natakot, at patuloy na umuurong pabalik. Napaka-pervert niya talaga, kahit nasa ganoong sitwasyon, babae pa rin ang iniisip niya. Natagpuan siya ni Linfang nakasuklam-suklam. Galit talaga siya. Galit na galit niyang sigaw, iwinagayway niya ang kaliwang kamay at naglabas ng sumisip-sip na lakas. Napalitan ng desperasyon ang mukha ni Jobin. Walang magawa ang sumisip-sip na lakas sa kanya papunta kay Linfang. Ang lakas ng loob mong sakta ng mga babae na mga kahalayan, mamatay ka. Malamig na sigaw ni Linfang. Inihagis niya ang kanyang kamay sa ulo ni Jobin. Si Jobin ay natakot. Napaurong siya at napaluhod. Ah, lolo. Sagipin mo ako. Humihikbi si Jobin sa gulat. Bata, gusto mong patayin ang apo ko. Mamamatay ka na, sigaw ng isang boses sa sandaling iyon. Ang papasok na high-level Holy King ay naglabas ng kanyang lakas. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at nakakita ng isang ilaw na flash, at may isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Galit na galit siya at inilabas ang kanyang kamao. Isang saint lang ang nangangahas na kumilos ng mayabang. Puputulin ko ang isang braso mo para turuan ka ng magandang aral. Sabi ni Linfang, nakangiting malungkot. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mga kamay. Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Gusto mong mamatay. Sigaw ng matanda. Mabangis niyang ibinato ang kanyang kamao kay Linfang. Naniniwala ang matanda na si Linfang ay isang batang high-level Holy King, kaya hindi siya maaaring maging kasing lakas niya dahil malamang na wala siyang gaanong karanasan. Hindi ka high-level Holy King. Isa kang Supreme Cultivator. Wala pa siyang oras para tapusin ang pagsasalita nang maramdaman niya ang lakas ni Linfang na dinurog ang kanyang braso sa 1,000,000,000 piraso. Namula ang mukha niya dahil sa sakit. Maaaring pahirapan ni Linfang ang mga mataas na antas na santo ayon sa gusto niya. Bago iyon ay nagtatago sa ilalim ng mesa ang matandang nakaitim na damit. Napakalakas ni Linfang. Walang makakalaban sa kanya sa nayon. Lolo, iligtas mo ako. Humihikbi si Jobin sa takot. Nakatitig lang siya sa kanyang lolo. Ang lolo ni Jobin ay mukhang takot na takot dahil nawalan siya ng kaliwang braso. Nakatitig siya kay Linfang. Si Linfang ay isang Supreme Holy King, isang walang katulad na cultivator. Bakit nasaktan ng kanyang apo ang isang malakas na magsasaka? Patawarin mo ang apo ko. I would be infinitely grateful. Paghingi ng paumanhin ng matanda. Hindi na siya tumingin kay Linfang ng mapanukso. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 5, ang guro ng matandang baka. Ang lakas ng isang high-level Holy King. Tumayo ka para sumagot. Sigaw ni Linfang, sumulyap sa matanda. Ang matanda ay nagmamadaling tumayo at yumuko kay Linfang. Gulat na gulat siya. Hindi niya akalain na makikita niya ang isang Supreme Holy King sa God's Village. Si Mr. Joe ang pinakamalakas na cultivator sa God's Village at isang high-level Holy King. Kaya naman naglakas loob siyang kumilos ng mayabang at agresibo, at spoiled din siya sa apo. Lamingga-lingga si Linfang sa paligid. May pamilyar siyang pakiramdam. Sinulyapan niya ang matandang nakasuot ng puting damit, na nakarating sa tuktok ng bundok. Ang kanyang ulo ay nasa ulap kaya hindi makita ni Linfang ang kanyang mukha ng malinaw. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Linfang sa matanda. Ako si Mr. Joe. Ako ang punong nayon. Sagot ng matanda na nakangiting gumagalang. Si Linfang ay isang Supreme Holy King, ayaw ng matanda na masaktan siya.
Kahit na ang kataas-taasang Holy King ay hindi itinuturing na pinakamalakas na magsasaka sa kontinente ng mga Diyos, sila ay itinuturing pa rin na napakalakas. Tumanggo si Linfang. Napatingin siya kay Jobin. Sa sobrang takot ni Jobin, nanginginig ang kanyang kaluluwa. Sinong mag-aakala na may darating na Supreme Holy King sa kanilang village? Isa lamang siyang mataas na antas na emperor, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay wala ring magagawa. Noong una ay gusto kitang patayin, ngunit dahil si Mr. Joe ang pinuno ng nayon, ililigtas ko ang iyong buhay. Gayunpaman, kung maglakas loob kang asarin muli ang aking mga asawa, tiyak na papatayin kita. Galit na sigaw ni Linfang. Nanginginig si Mr. Joe. Sa sobrang takot ni Jobin, binasa pa niya ang kanyang pantalon. Naamoy ni Linfang ang nakakatakot na amoy ng ihi ni Jobin, at sumimangot. Tumawa sina Mengching at Tang Yuyu at tumalikod. Namula ang mukha ni Mr. Joe. Gusto niyang sipain ang apo niya. Anong kahihiyan? Paano kita tatawagan, Master? Tanong ni Mr. Joe, nakangiting magalang at ikinulong ang isang kamay sa isa pa bago si Linfang. Sinulyapan siya ni Linfang ng resibo. Namutla ang mukha ni Mr. Joe at kumaway. Ayos lang, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Paano kaya natanong ng isang junior na tulad ko ang pangalan mo? Sabi ni Mr. Joe, tinutukoy ang kanyang sarili bilang isang junior sa harap ni Linfang. Si Linfang ay isang Supreme Holy King kaya mas malakas siya, at sa cultivation world, mas mahalaga ang lakas kaysa edad. Dahil si Mr. Joe ay isa lamang high-level Holy King, siya ay isang junior sa harap ni Linfang. Madaling mababago ng Supreme Holy Kings ang kanilang mga mukha at katawan, kaya kumbinsido si Mr. Joe na mas matanda pa rin si Linfang, at binago ang kanyang mukha. Kung alam ni Mr. Joe kung gaano katagal nag-practice si Linfang ng cultivation, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ang pangalan ko ay Mufang. Tawagin mo lang akong Mufang ay ayos na, sabi ni Linfang kay Mr. Joe. Magalang nang umiti si Mr. Joe at nabi. Master Mufang, gusto kitang imbitahan na magpalipis ng gabi dito at uminom, bilang paraan para humingi ako ng tawad sa inasal ng apo ko. Sabi ni Mr. Joe. Si Linfang ay hindi talaga makatanggi, at si Mr. Joe ay walang magawa sa kanya, gayunpaman. Kinuha ni Linfang sina Mengching at Tang Yuyu, at sinundan si Mr. Joe. Pag-alis nila, agresibo at galit na sinulyapan ni Mr. Joe si Jobin, pagkatapos ay kinaladkad siya, at dinala si Linfang at ang kanyang mga asawa sa kailaliman ng nayon. Lumipas ang oras, nakarating silang apat sa kailaliman ng village. Sa sandaling iyon, nasa paanan sila ng isang bundok, at mayroong isang mansion house kung saan nakatira si Mr. Joe. Kehe, alam mo kung paano mag-enjoy sa buhay. Sabi ni Linfang, malamig na ngumiti at sumulyap kay Mr. Joe. Tumiti si Mr. Joe, mukhang nahihiya, at nagpatuloy sa paglalakad. Sumunod si Linfang at biglang sumimangot. Naramdaman niya ang isang misteryosong chi at huminto sa paglalakad. Nang makita iyon ni Mr. Joe, nagtanong siya. Guro, pupunta ka ba? Anong uri ng deployment spell ang ginawa mo dito? Galit na sigaw ni Linfang. Ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Joe ay lubhang nagbago. Mabilis niyang itinulak ang apo sa loob ng mansyon. Haha, Mufang. Mamamatay ka ngayon. Wala pang nakatalo sa akin sa God's Village. Mapahamak ka. Sabi ni Mr. Joe. Nakakatakot ang mukha niya habang nakakuyom ang kamao. Itinaas niya ang kanyang braso at isang liwanag na sinag ang bumungad sa kalangitan sa itaas ng bundok. Nang mga sandaling iyon, ang buong bundok ay naging baluktot at yumanig ng malakas para itong masisira. Isang pilak na liwanag ang kumislap at pinalibutan ang buong bundok. Isang mahusay na nakamamatay na deployment spell. Ang deployment spell ng isang eminent scholar. Nagulat si Linfang nang makita niya ang mga silver lights. Sila ay naging isang kurtina ng Death Chi. Tanging ang mga kilalang scholar lamang ang makakapagbigay ng napakalakas na deployment spells. Ngunit ang paggamit nito laban kay Linfang ay medyo katawa-tawa. Baguhin ko ang deployment spell gamit ang isang deployment spell pagkatapos. Sigaw ni Linfang sa mahinang boses. Nag-flash ang katawan niya. 8 demonyong clone ang lumitaw sa paligid. Isang napakaitim na enerhiya ng demonyo ang nakapalibot sa mga nakamamatay na silver deployment lights. Sirain. Galit na sigaw ni Linfang. Ang mga demonyo ay naging napakalaki, ang demon chi ay naging mas makapal at mas makapal. Ang 8 clone ay nagsagawa ng iba't ibang pag-atake, ngunit parang may kulang, hindi nasira ang deployment spell. Kumunat ang noo ni Linfang. Pagkatapos, naglabas siya ng puting sword energies, at ang mga dambuhalang espada ay lumitaw sa mga kamay ng 8 demonyong clone. Pinunit nila ang silver light curtain at nawala ito. Nasira ang spell ng deployment. Nang makita iyon ni Mr. Joe, namutla ang kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Isa siyang mahusay na deployment spellcaster.
Tumingin sa kanya si Lin Fang at walang pakialam na sinabi. Patayin mo na ang iyong sarili. Ako. Puti ng takot ang mukha ni Mr. Zhou. Lolo, hindi ba natin maaaring ipatawag muli ang ating ninuno? Ipatawag natin siya. Sabi ni Zhou Bin na natataranta pa rin. Mukhang masaya si Mr. Zhou, naalala niya at natatawa siya ng galit. Haha, Mo Fang, mamamatay ka ngayon, ipapatawag namin ang aming ninuno at ang iyong kaluluwa ay magwawala. Digaw ni Mr. Zhou. Mukha siyang baliw habang itinaas ang manggas at binasag ang isang anteng-anteng na jade. Pwap! Ang Jade Talisman ay naging isang deployment spell, ito ay kumikislap at ang mga ilaw na pilak ay sumiklab. Unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang star disk sa tuktok ng bundok. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na daan-daang metro ang taas. Nakasuot siya ng silver na roba at pambihira ang itsura. Siya ay may mahabang buhok at ang hairstyle ng isang nerdy na intelektual. Ang kanyang chi ay karaniwan. Si Lin Fang ay may pamilyar na pakiramdam. Sinuri ni Lin Fang ang sarili niyang mundo at lumitaw ang isang itim na anino. Isa itong baka na naging matandang lalaki. Nang lumitaw ang matanda, mukhang seryoso si Lin Fang. Master Ox, napansin mo rin ba ito? Tanong ni Lin Fang sa matandang baka. Tumango ang matandang baka. Pagkatapos, tumingin siya sa figure sa tuktok ng bundok, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Siya ay namangha. Nanatiling tahimik si Lin Fang. Ang figure sa tuktok ng bundok na daan-daang metro ang taas ay mukhang isang nerd na intelektual, at ang kanyang paglilinang ay tila hindi maarap. Si Lin Fang ay isang Supreme Holy King, ngunit hindi niya makita ang level ng cultivator na iyon. Master, ikaw ba yan? Tanong ng matandang baka sa wakas. Naglakad siya pasulong at naikuyom ang kanyang mga kamao. Iminulat ng nasa tuktok ng bundok ang kanyang mata, ang star disk na kinatatayuan niya ay nawala, at ang lalaki ay lumiit bago bumagsak sa lupa. Munting baka, sa wakas ay natagpuan mo na ang lugar na ito. Masaya at gamaan ang loob ko.